Yun, purihin ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon na tayo po'y nagkatipan muli at sa mga nakakapakinig, purihin ng Diyos sa buhay ninyo. At nawa, punuin tayo ng ating Diyos ng karunungan, buksan niya ating puso at kaisipan sa mga pag-aaralan natin ngayon. At kanina nire-review ko kasi medyo busy din ako kanina, mga kapatid, no? Ako ay lumabas. At may mga kailangan kaming gawin. At habang nire-review ko, marami pang verses na ano, pumapasok sa isip ko, hindi ko lang nasulat pa, no? Pero alam ko na ano, ang Diyos naman natin ang magtuturo sa atin kung ano yung ah, mga aralin natin ngayon. At ah, madami po tayong matututunan ngayon. Lalo na yung mga bago pa pong nakakarinig, no? At I pray na buksan ng Diyos ang ating isip at puso. At ihandaan niya tayo sa mga pag-aaralan natin ngayon. Medyo mahaba lang, pero I know kaya natin na matapos to ngayon. And nakalimutan ko pong batiin lahat ng mga kapatid natin sa nanonood sa Zoom at sa amang bahagi kayo ng mundo kung saan man kayo naroroon ngayon bilang bahagi ng mga banal kapatid sa Iglesia ng Diyos. Binabati ko po kayong lahat. Isang magandang gabi at nakita natin, no? Ngayon po kasi Acts 4 po tayo mga kapatid. No? Nakita natin sa Acts 3, balikan ko lang po ng konti, no? Na yung iniwan natin na konteksto doon is sila Pedro at si Juan ay nagpunta doon sa templo tapos nagpagaling sila ng isang lumpo na yung lumpong yun ay nakasama nila doon sa loob ng templo at doon sila yung lumpo na yun ay nagpupuri sa Diyos at nakita ng maraming tao. At doon, nung paglabas nila sa portico ni Solomon, portico ni Solomon yung tawag doon dahil si Solomon kasi yung nag-build noon, nagtatayo. So, sa portico ni Solomon, doon nangyari yung tinatawag na ah, paghahayag ng ating kapatid na si Pedro at si Juan. Sila ay nag-evangelist doon, mga kapatid, no? Tawag doon, may mukang term doon eh. Nag-share, nag, nangaral yan. Sila ay nangaral doon ng ah, mabuting balita. So, nakita din natin, mga kapatid, no, na ang pangangaral nila Juan at Pedro ay nakalimita lamang doon ah, sa mga Israelita ng panahon na yun. Kasi nga hindi pa natin napapag-aralan. Hindi pa tayo maabot doon sa kung kailan na abot yung mga hintil. So ngayon, sa 4, ganun yung nangyari, no? Sa 3, ganun yung nangyari. Sa 4, ang mangyayari naman dito ay mapapansin sila ng mga Pharisees, ng mga pari. So, ano kaya nangyari nung napansin sila? Ano kayang ginawa ng mga Pariseo? Share ko lang yung screen ko, mga kapatid. Ayan, hindi nawala. Wait lang. Ayan, purihin ng Diyos. Lagay ko dito. Ayan. Basahin ko lang muna dito sa Acts 4:1. Medyo magtatagal ako dito para maunawaan natin kung kung ano to, anong ibig sabihin nito at kung sino-sino tong mga to. Sabi dito, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Yan. So dito unahin ko muna, no, siyempre habang nag-aano sila na preach ng
salita ng salita ng Diyos at witness. Sa pinipreach kasi nila si Yahushua, ating Panginoon, si Kristo. Kaya agaw pansin sa mga Pharisees. So dito, dumating yung mga paring Hudyo. So ano ba yung mga paring Hudyo na to? Ito yung mga pari, no, na eh, pari sila ng ng ano ng relihiyon ng Hudaismo. Sila ay bahagi ng tradisyon ng relihiyon ng Hudaismo. Tandaan po natin, no, may mga religion na rin kasi nung panahon na yan na yung panahon ni Kristo, no, na siya ay nangangaral. Panahon yon ng ah, laganap yung tradition sa pamamagitan ng religion ng mga Hudyo o tinatawag doon na Judaism. Ang Judaism, isa siyang religion. So from the word na religion, meron silang mga practice o meron silang mga ritual, mga ginagawa, mga pinapatupad na hindi siya naaayon doon sa salita ng Diyos, doon sa kautusan mismo, no? So, tingnan natin, ah, sa panahon nila Pedro at ni Juan, nung pumasok sila diyan, sabi diyan may mga Hudyo sa relihiyon ng Judaismo na lumapit sa kanila. And kahit sa panahon ni Pablo, mga kapatid, ay na-encounter niyo rin yung mga yan. Sa Galatians 1:13-14, sabi dito, yan, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noong bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Judaism ang tawag dyan. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno. So dito makikita natin, no, na yung relihiyon ng mga Hudyo o Judaismo ay um, merong taliwas na prinsipyo, no? So sa paanong paraan, inuusig nila yung mga bahagi ng iglesia ng Diyos. Kaya ngayon habang nagpipreach sila, sila Pedro at Juan, agaw pa din sa kanila yon. Bakit? Dahil ah, mahigpit ah, ang mga Hudyo nakaanib sa relihiyon ng Judaismo dahil ah, sa kanila mahalaga ang pagsunod doon sa kautusan ng mga na naaayon sa tradisyon, mga kapatid. At dito, ah, hindi ba't sila ay tagapagturo din ng kautusan? So paano mangyayari na mali sila doon sa parting pag-uusig sa iglesia? Tandaan natin, no, nung panahon ni Pablo, siya ay isang pariseo. At sa kanyang pagiging pariseo, ay siya ang naging tagapanguna ng pag-uusig sa mga mananampalataya ng ating Panginoong si Yahushua. Yung mga sumusunod sa kanya, ang tawag sa kanila ay tagasunod ng daan o messianic o sa Antioch, ang tinawag sa kanila ay Kristiyanos, mga kapatid. At si ah, si Pablo, nagpresenta pa siya. Nais niyang usigin ang iglesia, no? So ganun siya kamasigasig as parte ng paniniwalang relihiyon ng Hudyo. Meron kasing pagkakaiba yung relihiyon ng Hudyo sa kautusan ng Diyos. Mamaya aalamin natin 'yon kung bakit nila inuusig, kung bakit dumadating sa point na kailangan nilang ikulong, no, yung iba ay pinarurusahan para lamang itakwil nila ang kanilang pananampalataya sa anak ng Diyos. Sabi diyan, nung panahon daw
Pablo, yung mga kasing edad niya, nahigitan niya dahil sa kanyang pagiging masigasig talaga sa relihiyon na yun. Ayan. So pagka sinabi nating mga paring Hudyo, sila yung mga sila yung mga naghahandog doon sa templo nung panahon na yun. No, mga bahagi sila ng relihiyon ng Hudaismo. Kasi sila lang naman yung yung according sa sa Matthew 23 verse 1, kung babasahin natin yung 23 verse 1. Tingnan natin to 3. Ayan, no, sabi dito, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moshe. So, ibig sabihin, no, ay nakaluklok sila sa upuan ni Moses nung panahon na yan, no? At sila yung may karapatang magturo dahil ah, sila ay inaaral nila ang kautusan, mga kapatid. So mamaya, kung inaaral nila yung kautusan, bakit kaya nagdadagdag sila ng mga tradisyon? Hindi ko din maintindihan, no? So mamaya iintindihin natin kung paano napasok ang tradisyon ng tao doon sa kautusan ng Diyos. So paano nangyari 'yon? Kaya nga ah, malaki ang respeto ng mga tao sa mga Pariseo. Bakit? Sapagkat sila ay nagmumukha talaga silang mga banal. Sa kasuotan pa lang, mga kapatid, no? Sa kasuotan pa lang, kahit nga sa no? Kahit sa palengke kapag ka nakakita ka ng pari na nakaganon, 'di ba? So parang iba na yung parang tingin natin kakaiba siya. Panahon natin ngayon, bagamat meron ng mga Christian ngayon, iba't ibang relihiyon. Pero 'pag nakakita pa din tayo ng gano'n, nagha-highlight siya sa mata natin. So gano'n sa panahon nila Yahusha, nila Kristo, 'no, at ng kanyang mga alagad. Yung mga Pariseo, sila ay mahilig lumabas, doon pumunta sa mga lugar na madaming tao para makita sila at do'n sila naghahayag ng salita. Kaya kaya nga nung panahon na 'to, pinuntahan sila Pedro at Juan. Mamaya bakit kaya sila pinuntahan? Ano kaya yung nangyari? Tignan natin dito, 'no. Ayan, sa 2 sabi sige anuhin ko muna 'to, yung pagkakaiba ng kasi dito may nakalagay, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Ah, Tandaan natin mga kapatid, 'no, nung panahon kasing 'yan, bagamat may mga alagad ng mga Pharisee, kasi ang mga Pharisees kasi meron din silang mga soldiers, tagapagbantay. Pero, ah, bagamat sila ay nasa occupancy, sinakop kasi sila ng ng mga Romano. Yung authority ng Romano nandun sa Jerusalem. May mga may mga Roman din na mga bantay. Mas madami yun kaysa doon at mas kinatatakutan kaysa doon sa mga bantay ng mga ah, bantay doon sa templo. Pero yung mga bantay sa templo, yun yung mga itinalaga na ng mga may kapangyarihan. Sino ba yung may mga kapangyarihan? Edi yung mga bahagi, mga pari ng mga Hudyo o Judaismo. So ano naman yung Saduceo? Yung Saduceo, mga kapatid, ito yung mga tinatawag na tagapagsulat. Sila yung mga sumusulat. At sila ay yung mga, kunyari, nag-edit, no? Editor, nag-edit ng kasulatan. Kunyari, gusto nilang ilimbag sa panibagong
mga scroll, yung kay Isaiah para ibigay sa ibang lugar. Sila yung mga naggagawa nun. At sila rin ang tinatawag na nag-i-interpret ng kautusan. Kumbaga sila yung tinatawag na nakapag-aral. Yung mga Pharisees at yung mga Sadduceo, sila yung mga educated na mga tao, na mga Israelita. At sila yung mga nagtuturo. Ang pagkakaiba lang ng ng Pharisees sa scribes. Yung Pharisee, ah, sila ay parte ng mga pari ng mga Judaismo. O sila yung tinatawag na bahagi, mga member ng religion. Yung mga skriba, sila naman yung mga nagsusulat ng mga salita o ng law. Kunwari, may bagong law na gagawin dun sa lugar na yon. Yung mga iskriba yung gumagawa noon. So, paano ba natin yun i-explain sa panahon natin ngayon? Sa panahon natin ngayon, mayroon tinatawag na legislative at mayroon naman executive. Ano ba yung legislative? Yung, may mga gumagawa ng batas, nagsusulat ng mga batas. At mayroon din naman mga nagtuturo ng batas. At mayroon din namang mga nagpapa-implement ng batas na yon, mga kapatid, no? So yung mga sumusulat ng batas, yung mga gumagawa niyan, ah, para maisabatas, yung mga skriba. Yun naman mga Fariseo, sila naman yung nagtuturo nun at sila naman din yung nag-implement sa pamamagitan ng mga alagad. May mga alagad din kasi sila. May mga bantay. So alam na natin yung pagkakaiba ng ah, Fariseo at ng mga eskriba. Yan. Tuloy tayo sa 2. Sabi dito, galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Yahushua ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. So dito may makikita tayong ah, hatred. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, no, ah, sa buong panahon ni Yahushua, nung siya ay nabuhay, kada may mamimit siyang mga ano siya eh, rival na ng Panginoon yan eh, yung mga Pariseo. Pagka, pagka dumadating yung mga Pariseo, nagsasalita si Yahushua ng patama sa kanila, kaya tamaan naman sila. Nire-rebuke sila, tinatawag silang hipokrito, at the same time, parang yung moral, pag sinabi natin yung ego, moral, ng mga Pariseo ay natatapakan. Feeling nila, hindi na sila nire-respeto ng mga tao dahil doon sa mga sinasabi nga ng ating Panginoon sa kanila. At dito, ah, talagang ilang beses na lang inusig ang ating Panginoon habang nabubuhay siya. Alam naman natin. At yung last na yun ay sa pamamagitan na ni Judas. Doon na siya talagang nagapi ang ating Panginoon at doon na nangyari yung mga bagay, pagpapahirap, pagkamatay, and so on and so forth. So dito, sabi dito, no, meron tayong makikita dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Yahushua ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Bakit? Kasi yung mga Sadducees, mga Sadduseo, hindi kasi sila naniniwala, mga kapatid, na merong muling pagkabuhay. Ano nga yan sa kanila eh, tawag doon. Ang tawag, nung sinera ni Pablo, ang tawag doon, misteryo. Misteryo kahit sa kanila, misteryo yun. Kasi ang nasa isip nila, kapag ka namatay, yun na yun, tapos na. Ililibing na, tapos okay na. Mawawala na sa, mawawala na. Walang pagkatapos nun. Ganun kasi yung kanilang, meron silang ganoong kaisipan. Siguro dahil sa sa mga nagdaang ah, mga Gentile na nakasakop sa Israel.
Or maybe dahil sa tradisyon, I don't know kung bakit meron silang kaisipan na ah, hindi sila naniniwala na merong muling pagkabuhay. Hindi ko din alam kung nabalitaan ba nila nung nabuhay si Yahushua. Kasi 40 days naman siyang nangaral, di ba? 40 days siyang ah, hindi kaagad umakyat sa langit. Ibig sabihin, nagpakita siya sa mga disciple, nagpakita din siya sa maraming tao. Mababasa natin yan kapag sa mga susunod na mga kabanata ng Acts. So yun, kaya pala ano sila, galit sila sa ating Panginoon. Kasi nire-reject nila, mga kapatid, no? Kumbaga, tinatanggihan nila na si Kristo, si Yahusha, hindi nga Kristo tawag nila eh. Ang tawag nila dyan, ah, Jesus the Nazarene. Ayun ang tawag nila dyan. At meron pang isang tawag eh, Jesus ah, may tawag doon sa lugar the Galilean. Yun, yung taga Galilee. Yung anak ng ano, yung nga tawag nila, yung anak ng karpentero. Di ba? Anak ng karpentero. So dito, mga kapatid, no, nire-reject nila na siya yung Messiah. Na siya yung ano, na siya yung anak ng Diyos, mga kapatid. And yung mga nakaraan naman, ganun nangyari. No? Sa Acts 2, ganun din. Pero doon sa panahon na yon, mga kapatid sa Acts 2, wala pa naman doon yung mga ano, yung mga paring mga Hudyo. Wala pa naman diyan sa panahon na yun, yung nagturo sila doon. At dito lamang nagkaroon ng encounter. Siguro dahil kumalat na rin yung balita na mayroong mga nagpapahayag about kay Yahusha. Kaya siguro dumating na sa kanilang ano, radar at sinugod na nila yung dalawa. Sabi dito, kaya't dinakip nila ang dalawa at kinulong hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Yan. So dinakip silang dalawa at saka kinulong. Gayunman marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Yahusha kaya't umabot sa 5,000 bilang ng mga lalaki. So ngayon, balikan natin yung about sa Pharisees. Kasi sabi natin kanina na yung mga Fariseo, sila yung nagtuturo ng kautusan. Sila yung nagtuturo ng kautusan. Pero, alam niyo ba mga kapatid, no, na mayroon silang dalawang uri ng pinagkukunan ng kanilang pagtuturo. Ano ba yung dalawang uri na yun? Una, magbibigay ako ng dalawa. Ito, pwede niyo itong i-search, mga kapatid, no, para ma-validate nyo. No? Yung una, ang tinatawag nila doon ay written law. Yung written law at yung ikalawa, ang oral law. Yung written law at oral law. So, ano bang pagkakaiba ng written at oral? Sabihin ng written, nasusulat. Ang sabihin ng oral, ah, yung yung sinasabi, no? Ano ba yung written? Yung written ay yung Torah. Tandaan natin ha. Pag sinabing written, yun yung mga nakasulat. Yun yung mga ancient scroll, mga scroll nila, mga ah, sulat ng mga ni Moses. Yan. Torah ang tawag nila diyan. Yung unang 5 libro. Yun ang written law. Yun nasusulat doon. At yung nga yung Genesis, Exodus, Numbers, 'di ba? Leviticus, saka Deuteronomy. Yan yung mga nasusulat. Yan yung written law na tinatawag. Yung isa, ang tawag nila doon ay oral law. Yung oral law, ang tawag nila diyan, Talmud. Talmud, ang tawag nila diyan. So ano ba yung oral law? Ano yung pagkakaiba ng oral law ng ng ano pagkakaiba ng Torah na written law sa Talmud na oral law?
Ang Torah, yung nga sinabi ko kanina, yung original na nasusulat, written law. Yung Talmud, yun yung oral. Ang ibig sabihin ng oral, ito yung interpretasyon nila doon sa written law. So, ibig sabihin, no, ah, meron silang ah, s- ah, ibang libro o scroll na yun yung talagang ini-implement nila. Saan nakabase yung oral na yun? Doon sa Torah. So, ibig sabihin, yun yung interpretasyon nila doon sa Torah. For example, according sa Torah, number 4, ano yung ah, ika-apat na utos ng Diyos na ibinigay kay Moses? Sabat, di ba? Ano ang sabi sa Sabat? Sabi sa Sabat, huwag kang alalahaning ipangili ng Sabat. ah, 6 na araw ka magtatrabaho, pero ikapitong araw, hindi. Pati yung mga asno, yung mga alipin mo, no? Mga hayop na meron ka is magpapahinga. Yun yung nakalagay doon sa Torah. Sa Talmud, ang nakalagay, bawal kang mag-igib, bawal kang ganun, no? Bawal kang magpagaling, bawal kang, di ba, magluto, bawal kang, ganun yung interpretasyon sa Talmud. Nakuha po ninyo? Isa pa, according sa Torah, number 3, ano ang utos sa number 3? Huwag mong gagamitin ng pangalan ni Yahuwah sa walang kabuluhan. Pero sa kanila, tinanggal nila ngayon yung pangalan. Anong nilalagay nila? Anong ginagamit nila? Adonai, tsaka Hashem. Kasi according doon sa interpretation nila, is parang hindi nila mabanggit ng mali yung pangalan. Papalitan nila ng Lord o kaya God o kaya name. Hashem. Ang Hashem, ibig sabihin the name, ang pangalan. Ibig sabihin ng Adonai, Panginoon o Lord. Kaya hindi na alam ng tao kung anong pangalan ng Diyos. Kasi nga, pinalitan nila ng kanilang tradisyon. So dito makikita natin, no, yung oral, ang ibig sabihin ng oral, yun yung mga kautusan. Kautusan din siya. Yun yung implementasyon nila. Yun talaga yung ini-implement nilang kautusan, mga kapatid. No? Ng mga iskriba, yung mga iskriba, sila yung mga sumusulat, di ba, ng kautusan. Pero according doon sa sa Torah, kasi nakasulat na yung Torah eh. Okay na yun, natanggap na nila yun eh. Mula noon, nakapreserba na yun eh. So yung sinusulat ng mga eskriba, yun yung mga kautusan, no? Para maganap nila ng tama yung mga sinabi ni Moses, mga kapatid. Kaya nga ano eh, kaya nga sabi ni Kristo, ano ba sabi niya? Ano ba sabi ng Panginoon? Tingnan nga natin dito sa Marcos 7:7-9. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko mga kapatid, pero ganito ang sinasabi ng ating Panginoon. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Bakit? Kasi meron din silang kautusan. Yung kautusan nila, yun yung tinatawag na Talmud. At yung Talmud na yun yung interpretasyon nila sa Torah, yung kautusan ng Diyos. Ang tinuturo nila, hindi yung kautusan ng Diyos, kundi yung interpretasyon nila kung paano susundin yung kautusan ng Diyos. Kaya nagiging tradisyon, mga kapatid, no? Pero ganito ang ginagawa nila sa 8. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng magkaiba ang kautosan ng Diyos sa kautosan ng mga Pariseyo o ng Judaismo. Kasi yung kautosan ng Diyos is nakasulat sa bato at nakasulat sa mga sulat ni Moses. Ang kautosan ng tao, yung mga iskriba yung sumulat nun, mga kapatid, which is yung Talmud. Sinabi pa niya,
ng ating Panginoon, no, si Yahushua. Ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ninyo ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. So alam na natin, no? So pagka may nakita kayong kautusan sa sa mga babasahin natin in the future, tignan nyo muna. Kasi may kautusan din na isa na nagbibigay ng ah, maling interpretasyon sa kautusan ng Diyos. So saan magfo-fall pag sinabing kautusan? No? Paano natin malalaman kung ang sinasabi ah, ng isang verse ay tumutukoy sa kautusan ng Diyos o yung sinasabi ng isang verse na ito ay tumutukoy sa kautusan ng mga ah, ng Talmud o ng Judaismo o tradisyon ng tao. Paano tayo magkakaroon ng idea doon? Ganito para makita natin. Ang isang talata, pag ang tinutukoy niyang kautusan ay tumutukoy saan? Sa kautusan na hindi mahirap gawin, hindi siya burden, madaling sundin, nagbibigay ng kalayaan, no? Ayan, spiritual na kautusan, banal na kautusan, at mabuti na kautusan. Ang tinutukoy yan ay yung kautusan ng Diyos. Mababasa natin yung isa-isa, no? Basahin natin isa-isa. Basahin natin dito sa 1 John 5:3. Sa 1 John 5:3 sabi dito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ng kanyang mga utos. So yung utos ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, hindi mahirap sundin. No? Una, hindi siya mahirap sundin. At yun ang nagpapakita ng tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Yung sinusunod natin yung kanyang kautusan, yung kanyang mga batas at ituntunin. James 2:12, sabi dito, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita. Bagong tipan to mga kapatid sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. So ibig sabihin, mayroong kautusan na nagbibigay ng kalayaan. Pagka tumutukoy sa kalayaan, ang sinasabi sa isang talata, yun ay yung kautusan ng Diyos. Meron pa ba tayong ibang verse? Check natin. Mm. Tingnan natin kung meron pa ba tayong makikita. Hmm, mukhang wala. Tingnan natin ito sa Exodus. Exodus 20 to eh. Meron akong verse sa Psalm eh. Basahin natin dito sa Psalm 119, verse 45. Tignan nga natin sa Psalm. Kung yung tinutukoy dito ni James is yung kautusan ng Diyos. Psalm 119, verse 45. Ayan, sabi dito, ako na may namumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang pusa. Ang kautusan ng Diyos ay yun yung nagpapalaya sa atin. Saan? Sa kasalanan, sa pagsuway. So, ibig sabihin,
Kapag ka nalaman natin yung kautusan niya, yun yung magpapalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya nga sabi doon ni James na sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Yung paghatol, mga kapatid, yun yung pagsuway. Yun yung resulta ng pagsuway, hatol. Kung walang pagsuway, walang hahatol sa'yo. Walang kailangang, hindi ka kailangang parusahan, mga kapatid, sapagkat wala ka namang kasalanan. Pero dahil may kasalanan, merong paghahatol. At kung merong paghahatol, merong kaparusahan. Kaya tayo mag-ingat. Bakit? Dahil yung pagpapalaya sa atin ng ating Panginoong Yahushua sa kasalanan, pinalaya tayo eh. Nung ituro niya yung tamang pamamaraan ng pagsunod, spiritual na pamamaraan ng pagsunod. Yun yung nagpalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan. Bakit? Dahil kapag hindi mo pa alam na mali yung ginagawa mo, ang tawag doon ay ah, hindi sinasadyang kasalanan o ignorante sa mali, mga kapatid. Diba? Nung hindi pa natin alam ang kanyang pangalan at ah, 'di ba? Hindi natin 'yung nababanggit, hindi natin 'yung napapupurihan, nalalabag natin ng hindi natin nalalaman 'yung ikatlong utos. Pero nung nalaman mo na, napalaya ka na doon sa kasalanan na 'yon. Makukuha po ninyo. Kaya 'yun 'yung nagpapalaya sa atin. So pagka ang isang kautusan ay nagpapalaya, mga kapatid, 'yun 'yung kautusan ng Diyos. Sa Romans 7:14, Romans 7:14, sabi dito, alam natin ng kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ayan. So, kapag ang kautusan ay tumutukoy sa spiritual na mga bagay, isusulat sa ating puso at sa ating isip. Spiritual, no? Iyon ay ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay hindi makalaman. Ibig sabihin, hindi alipin ng kasalanan. Kung alam natin ang kautusan at atin to sinusunod, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sapagkat ang kautusan ng espiritual, hindi na tayo makalaman. Ang hilig ng laman ay kasalanan. Makuha po natin. Sa Romans 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal. Ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Pagka ang kautusan tumutukoy sa kabanalan, yan ay kautusan ng Diyos. Pag ang kautusan ay tumutukoy sa pagiging matuwid o katuwiran at kabutihan, yan ay tumutukoy lahat sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng, ah, itong tatlong to, makikita natin to kay ano eh, sa Diyos eh. Sabi ni Yahushua, no, nung sinabi niya to, sa Lucas 18:19, sabi niya dyan, sumagot si Yahushua, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. So yung tatlong yan, tingnan natin ha. Ang, ang kautosan daw, mabuti. Sapagkat yung nagbigay nun is mabuti. Sino ba ang nagbigay ng kautosan? Ang Diyos. Hindi si Moises. Si Moises yung ginawang, ah, si Moises yung ginawang daluyan ng Diyos para ipahayag yung kanyang kautosan sa tao. Same thing na ginawa niya kay Yahusha. Nung pinadala si Yahusha sa lupa, sinugo siya, naging mouthpiece si Yahusha. Sabihin, naging bibig si Yahusha
ng mga pagtuturo ng Diyos sa kanyang kautusan. So, ganun yun. Ano pa yung isa? Banal. Di ba? 1 Peter 3:15. Tingnan natin. No, 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 no. No. Ayan, tingnan natin dito. 1 Peter 1:16. Tingnan na natin. Ayan, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sino ang nagsasalita diyan? Ng ating Diyos. So siya ay banal, mga kapatid. Tingnan natin dito. Deuteronomy 32:4. Tingnan nga natin. Mm. Si Yahuwah ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay walang pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. So yung tatlo nakita na natin, no? Pagiging matuwid, pagiging mabuti, at pagiging banal. At lahat ng yan ay tumutukoy sa Diyos. At lahat ng din niya ay tumutukoy sa kanyang kautusan. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng kautusan. Let us continue. Matthew 11, tingnan natin nga dito. 11:28-30. Sabi dito, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahinahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahinahan sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dito makikita natin, no, sinasabi dito ni Yehusha na meron din siyang pagtuturo. Ang mga Pariseo, meron silang pagtuturo about sa kautusan. Pero si Kristo, meron din siyang pagtuturo. At pinapalapit niya ang mga tao sa kanya upang sila'y matuto sa kanya. Sapagkat bakit, no? Sapagkat madaling dalihin ang kanyang pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay niya sa mga tao. So, kung kung sa kanya madali, kung sinasabi niyang madali sa kanya at magaan, sabihin mayroong mahirap at mabigat. So ano yung mahirap at mabigat na yun? Yung ba yung utos ni Moses? Yung ba yung kautosan na binigay kay Moses? O ito yung kautosan ng mga Pariseo? Tignan nga natin sa Matthew, at mamaya na natin tignan yun. Mamaya na natin tignan yun, no? Kasi nandito nakalist na sa akin eh. Hindi ko alam kung paano ko ito iisa-isahin eh, no? Pero tignan natin muna, no? Basta ang gusto mong ipaisip sa inyo, pag sinabing kautusan ng Diyos, ay magaan siya, hindi mahirap gawin, at ah, mabuti siya, banal, makatuwiran, kalayaan, no? Tumutukoy yan sa kautusan ng Diyos. Paano naman yung mga oral law ng Hudaismo? Kasi meron ding kautusan na tumutukoy sa mga bagay na ang pinatutukuyan nila ay yung tradisyon o kautusan ng mga Pariseo. Pag sinabing oral law, kabaliktaran siya ng written law. Kabaliktaran siya ng law of God. Ito ay mabigat. Ito ay tumutukoy sa pagkaalipin.
tumutukoy sa tradisyon, eh, mahirap na pasanin, mahirap sundin. Yan ang tradisyon ng tao o tradisyon ng Talmud na kanilang itinuturo, mga kapatid, no? Basahin nga natin dito sa Matthew 15 verse 2. Nasa ano na tayo? Oral law na tayo, mga kapatid, ha? Oral law na to. Talmud na to. Hindi na to yung law of God. Ha? Sabi dito, sa Matthew 15:2, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. So ito yung isa sa mga tradisyon na kanilang tinuturo at pinanghahawakan. Isipin mo, pag hindi ka naghugas ng kamay at labagin mo yan, ikaw ay magiging makasalanan. Magiging masama ang iyong, ang magiging defiled ka. Sabihin, magiging masama yung tingin sa'yo. Isa kang makasalanan, isa kang madumi. Kasi hindi ka naghugas ng kamay bago kumain eh. Ma Ganun yung tradisyon na kanilang niyakap. Kaya nga sabi ni Yahushua na hindi sa pumapasok sa bibig yung nagpaparami, kundi sa ano, sa lumalabas sa ating puso, sa ating bibig. Kasi galing yun sa puso. So hindi sa paghuhugas ng kamay ang nagpapadumi sa tao. Hindi sa pagkain ng hindi naghuhugas ng kamay, yun yung nagpaparami sa tao. Hindi, mga kapatid, hindi yun yung nagpapadumi sa tao. So ito yung isa lamang sa kanilang mga tradisyon. Meron pang iba. Yan. So nakita natin, yung ano na yan, yung tradisyon na yan, yun yung Talmud, o tinatawag na oral law nila. Next, sa Matthew 7:1-5, sabi dito, lumapit kay Yahushua ang mga Fariseo, kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Fariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila naguhugas ng kamay, ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitzel, sisidlang tanso, at mga higaan. Ang dami nilang mga minana, no? Na hindi naman yung nakasulat sa kautusan. Wala sa kautusan na kailangan mo muna maghugas ng kamay bago ka kumain. Yun ang kanilang interpretasyon sa kautusan. Kaya tinanong ni Yahushua na ang kaya tinanong si Yahushua ng mga Fariseo at mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Pag sinabing kaugalian at yun ang kanilang ginagawa, ibig sabihin, alipin sila ng tradisyon. Okay sana kung alipin ka ng Diyos ng kautusan ng Diyos. Pero kung alipin ka ng tradisyon, doon tayo makakaroon ng problema. At sa panahon natin ngayon, madaming alipin ng tradisyon, mga kapatid. At ah, yung nagva-validate, nagja-justify ng tradisyon, no? Lalo na yung mga pagsamba, ay si Yahushua nandito, ni-rebuke niya yung mga mga nagtatradisyon about sa mga pagsamba, pagiging yung pagde-judge na iba, no? Ganyan yan, yung tinakuhugas ng kamay, no? So, what will Yahushua do kung nandito siya ngayon? Why, WWYD, di ba? WWYD. Sa Marcos 10:7-12, Marcos 7:10-12, ganito naman, yung isa nila sa mga, yung isa sa mga, ano nila, sa mga katuruan nila. Halimbawa, sabi dito,
Iniutos ni Moises na, na igalang mong iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sipin nyo na lang yon, no? Kaya galit na galit si Yahushua sa mga Pariseyo kasi nga binabaliwala nila yung kautusan ng Diyos, ang paggalang sa mga magulang. Parte pa lang yung paggalang, yung pagtulong, mga kapatid, sa mga magulang. At hindi yung spiritual lang, ha, pati sa mga ano din, sa mga biological na magulang. Kasi yung iba, talagang binaliwala na talaga yung biological kasi mayroon na silang spiritual, mga kapatid. Kasama pa din yun sa provision ng Diyos. Kaya, isa yun, no? Pagalang utos, ikalimang utos. Ikalimang utos yung binigyan nila ng maling interpretasyon sa Talmud. Pag ano, kung pag meron kang gustong itulong sa magulang mo, dali mo lang sa templo. Okay na yun. Kahit wag mo nang ibigay sa mga magulang mo. Parang ganun yung kanilang gustong sabihin. No? Ngayon nakikita niyo na yung pagkakaiba ng Talmud sa Torah. Iba yung sinasabi ng Torah, iba yung ginagawa o ini-interpret ng Talmud. Iba yung kanilang sinasabi sa tao, tinuturo, mga kapatid. Next, Matthew 23, 1 to 4. Pagkatapos ay sinabi ni Yahushua sa mga tao at kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Isipin mo, hindi nila sinasabi yung kautusan ni Moses. Pinaliliwanag nila, ini-interpret nila. Gaya ngayon, may mga nag-i-interpret ng salita ng Diyos na parang hindi naman ganun yung nakasulat pero bakit ganun yung pagkaka-explain, 'di ba? May mga ganun, no? Ganun din sa panahon ng Pharisees. Hindi nila sinasabi o tinuturo according doon sa nakasulat, kundi ini-interpret nila. Kaya't gawin ninyo, sabi dito, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. So nagbigay si Yahushua ng utos sa mga alagad. Sundin niyo yun at gawin niyo yun. I believe, no? Kung according doon sa Torah, sundin niyo yun. Gawin niyo yun. Kasi, ah, bakit ko sinabing hindi niya pinasusunod doon sa tradisyon? Eh yung nga nilabag niya kanina, yung tradisyon eh. Di ba? Hindi nga siya naghugas ng kamay eh. Hindi nga naghuhugas ng kamay yung mga Pharisee, yung mga ano, yung mga alagad bago sila kumain eh. Sinuway nga sila ng mga Pharisee. Kaya hindi diyan sinasabi ni Yahusha na sundin nyo lahat ng kanilang iniuutos sapagkat alam ng mga alagad kung ano yung tungkol sa Diyos at tungkol sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. So ang sabi diyan ng Panginoon, sundin nyo yung kanilang iniuutos according sa kautusan ni Moises. No? Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ipangili ng Sabat. Pero sila, yung mga hayop nila, pinag-iigib nila ng kanilang mga hayop, ng kanilang mga tubig. Mga kapatid, no? Ito ang sabi niya, no? Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. So kapag mabibigat na pasanin, yun ay tumutukoy sa alin? Sa oral law o tinatawag na
Talmud o tinatawag na traditions, no, mga kapatid. Why? Kasi sinabi ni Yahushua ganito sa Matthew 11 verse 28 to 30. Ito ang sabi niya yung sa kanya madaling dalihin at magaan. Pero yung mga sa Pariseo, mahirap, mabigat, at sila lang yung gustong mag-utos nun. Pero pag sa kanila, hindi applicable, no? Ayaw nilang parang ayaw nila maging bahagi ng mga pasanin na yan. Kaya mo na yung turo na lang natin sa kanila yan. Sila na yung gumawa niyan, tayo, okay na tayo. Tayo na may nagtuturo eh. Diba? Yan. So, pag oral lang, mabigat at tradisyon. According sa Acts 15:1, ganito din isa sa kanilang mga sinasabi, no? Sabi ni dito, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Ito ang sabi nila, no? Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. So sila, yung mga sektang ah, may kaisipang Fariseo, mga galing doon sa Judaismo, ah, kino-convert nila yung mga kanilang mga yung kanilang mga tinuturuan. Ano ba ibig sabihin ng kino-convert? Para ma-convert ang isang Gentile, kailangan niya munang magpatuli. So ibig sabihin mga kapatid, bago siya maging bahagi ng kanilang pagkakatipon, kailangan matuli muna, matuli ng sa physical. Matuli muna ang isang lalaki. Kasi lalaki yung kanilang focus eh. Kasi yung lalaki, yung yung leader ng mga tahanan. Kaya yung mga lalaki yung kanilang pinafocus. Meron bang ganun? Meron ganun mga kapatid. According dito sa Matthew 23. Tingnan nga natin. Hmm. Meron pa ba akong yan. Tingnan natin. Ito sinasabi ni Yahushua sa 13, no? Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang mga kabuhayan ng mga biyuda at ang dinadahilan ninyo ay pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito'y lalong pang bibigat ang parusa sa inyo. Tandaan nyo, according sa Torah, malaki yung pagtulong doon sa mga byuda. Kasama sila ng mga Levita sa mga binibigyan ng tithes. Mga ulila, mga mahihirap, mga byuda, yan. Sila yung mga tinutulungan ng ng mga Israelita dapat. Pero yung mga Pariseo, inuubos nila yung kabuhayan. Isipin mo na lang, byuda. Pag byuda kasi sa panahon na yan, walang asawa, di ba? Pag lalaki naman, namatayan, pwede naman siyang magtrabaho ulit eh. Pero pag babae, usually yung mga trabaho sa panahon na yan, mga naglalaba, nag-iigib, no? Ayun yung wala namang akong nakitang babaeng nangingisda sa panahon na yan. Kasi hindi pa ganun ka modernize yung kanilang mga pag-iisip sa panahon na yan. Wala pang ganung trabaho sa kanila. Ang trabaho sa kanila parang si Martha sa kusina, di ba? Nagluluto, nag-aalaga ng anak, ganun. So, ibig sabihin, pag naging byuda ang isang babae, wala na sa kanilang magtatrabaho, lalo na kung may mga anak yun. Kaya nga, according sa traditions, at nakalagay din sa Torah, kapag merong kapatid na lalaki na walang asawa, yung namatay na asawa niya, siya yung papalit doon.
sa ano, yung aasawahin niya ah, yung babae na naiwanan na naging byuda para makapagpatuloy yung lahi at the same time matulungan yung mga anak. Yun po yun mga kapatid, no? Yun pa yung inuubusan nila ng kabuhayan. Isipin nyo na lang yun. Sabi dito, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Fariseyo, mga mapagkunwari, ilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. So, kino-convert nila yung isang Gentile. Ibig sabihin, nag-evangelist sila, nagmi-missionary sila, pumupunta sila sa iba't ibang mga lugar. So, Gentile yung target nila. So, saan sila pupunta kung Gentile ang target nila? Saan? Hindi sa Romans, Thessalonica, Galatians, di ba? Doon sa mga taga-Colossians, doon sa mga lugar ng mga Gentile. Doon sila pupunta. Kasi Gentile nga yung magko-convert. So sa kanila, para makasama ka namin dito sa religion na to, patuli ka muna. Ganon yung kanila. Kaya doon sa 15, sabi nga niya dito, ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. So ganon sila kalulupit, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, no, kapag hindi kayo nagpatuli ay sa kaugalian ni Moises, no? Pag di kayo nagpatuli, di kayo maliligtas. Parang ganun sinasabi nila, mga kapatid. Wala naman yung sa kautusan na kailangan magpatuli para maligtas. Ang sinasabi sa kautusan, mga kapatid, before Moses, meron ng pagtutuli. Ang tawag doon ay tipan kay Abraham. Ang tipan kay Abraham, lahat ng kanyang mga anak ay kailangan tuliin ng 8 days. Sabihin, pag isang baby pinanganak na lalaki, ah, pagka 8 days na, kailangan na siyang tuliin. Yon ay para makapasok sila sa tipan kay Abraham. Pero itong mga kausap na dito, mga lalaki na to eh, no? Matatanda na yung mga yon. Sasabihin nila, kailangan ninyong magpatuloy para maligtas kayo. Walang ganun sa kautusan. Kailangan magpatuloy upang makapasok sa tipan. Pero kung hindi ka naman nakapasok sa tipan, hindi ka na makakapasok doon kay Abraham, sa tipan kay Abraham. Why? First of all, kahit ikaw ay isang foreigner, no? Hindi ka naman 8 years old, 8 months, 8 days old. 8 days old na tinuli. So hindi mo pa rin natupad, mga kapatid, no? So sa paanong paraan? Hindi mo sinasabi hindi na kailangan magpatuli, mga kapatid. Yun ang sinasabi din ni Pablo. Ang sinasabi dito is hindi kailangan ng pagtutuli sa pagliligtas. Pagkakaligtasan ang pinag-uusapan, regardless yun kung tuli ka o hindi, mga kapatid, no? Pero kung pagsunod, no, nais mo magpatuli, walang problema doon, magpatuli ka. Pero kung sa kaligtasan, ayon sa kaligtasan yung pag-uusapan natin, at magpapatuli ka dahil gusto mong maligtas, no? Mga kapatid, hindi ka na nakaayon sa grasya ni Kristo. Nakaayon ka na sa kautusan. At hindi naman yun kautusan ni Moises na magpatuli ka para maligtas. Kautusan yun ng mga Pariseo. Sinasabi lang nila na kautusan ni Moises yun. Wala namang ganun, mga kapatid, na kailangan mo magpatuli para maligtas. And yung mga foreigner na sumusojourn sa Israel, sabihin yung mga sumasapi sa Israel, hindi naman sila nagpatuli na para makapasok dun sa Israel, makapamahay, mga kapatid. Kung gusto natin, pagka ako nagkaanak na lalaki, papatuloyin ko siya ng 8 days.
Kasi siya yung makakapasok doon sa ano, sa talagang makakapasok siya talaga doon sa tipan ni Abraham. 8 days. Ako naman, natuli ako ng 12 years old kasi hindi ko naman alam yun eh. Wala naman akong alam doon, mga kapatid. Ibig sabihin ba, di na ako ligtas, no? Yung panahon na yun, no? Na hindi pa ako nagpapatuli. Mga kapatid, no? Ang mahalagang proseso ng pagtutuli ay yung puso natin. Heart. So dito, according dito sa Acts 15:10, kasi dito may mga nagsasabi na wag kang magpatuli, di ba? Sa Acts 15:10, sabi dito, may mga nagsasabi na kailangan magpatuli para maligtas. Sabi dito, bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalihin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? So dito nagsasabi si Pedro na merong iniaatang na pasanin sa mga mananampalataya, especially dun sa mga bagong sumasampalataya, na kahit daw sila hindi nila kayang pasanin. So ano kaya yun, yung hindi nila kayang pasanin? Yung ba yung kautosan ng Diyos? Hindi. Yun ay yung kautosan ng mga Pariseo. Kautosan ng tradisyon, mga kapatid. Yun yung hindi nila mapasan. Kaya nga sinasabihan niya na wag niyong iatang sa kanila yan. Kasi nga, kahit nga tayo nahihirapan dyan eh. Tapos sa mga bago, iaatang niyo yan para makapasok sila sa ating pananambahan, no? So, pag mabigat, pasanin, hindi yun tumutukoy sa kautosan ng Diyos. Hallelujah. So, yan. Ano oras na ba? Alam, 9:30 na. Ayan. Gusto kong ituloy, mga kapatid, no? Yung regarding dyan, para magkaroon tayo ng linaw. According sa Galatians 1, verse 6 to 7, sabi dito, nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Yan. So sino kaya yung pumupunta dyan upang magturo ng ibang magandang balita? Ano ba yung katuroan ni Kristo? Sinugo siya ng Diyos, Ama, siya ay namatay, nilibing, nabuhay muli. No? At tayo tinubos niya sa ating mga kasalanan. Yun yung kaligtasan, libre yon. At tinatanggap natin yon sa pamamagitan ng pagbabautismo, mga kapatid. Pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagbabautismo. Pero mayroong ibang nagtuturo. Hindi ayon dun sa ah, magandang balita na kaloob ng ating Diyos. Kung hindi, mayroong twisting. Ano kaya yan? Ito yun, mga kapatid. No? Sa Galatians 5:1 to 5, sabi dito, malaya na tayo at pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at wag wag nang paalipin pang muli. So saan sila nagpapaalipin? At saan sila pinalaya, no? Sabi diyan, pinalaya na kayo ni Kristo eh. At tayo kasama siya. Kasi dati nasa pagkaalipin din siya ng tradisyon eh. Pinalaya na siya, pinalaya na rin sila sa pagkaalipin dahil yung pumunta doon, may ibang tinuturo. Ano kaya tinuturo nila? Akong si Pablo nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Sabihin ba nun yung tuli na mismo? Tuli ba mismo yung tinutukoy niya doon? O yung turo nila na kapag hindi ka nagpatuli, hindi ka maliligtas? Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, yung tinutukoy niya ni Pablo, yung pagtuturo ng magandang balita sa pamamagitan ng pagtutuli muna. Gaya ng nabasa natin sa Acts 15:1. Ngayon, kung yung mga Gentile nagpatuli,
dahil gusto nilang maligtas, binabalewala nila si Kristo. Why? Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Bakit? No? Kasi nga, nirely nila yung sarili nila sa kautusan, hindi ayon sa kagandahang loob. Tandaan natin, no? Walang nailigtas ang kautusan. Si Yahushua lang. Kasi siya lang yung hindi nakaano eh. Hindi nakalabag. Hindi siya nagkasala eh. Pero hindi tayo kayang iligtas. Why? Dahil tayo ay hindi nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. So ngayon, kung ang kaligtasan natin ay nilalagay natin doon sa pagsunod lang sa kautusan at wala si Kristo, mga kapatid, no, walang kabuluhan yung ating mga pagpapagal. At kailangan yung sundin ng buong kautusan. No, ibig sabihin, perfectly. No? Kung gusto nyo maligtas dyan sa kautusan. Sabi diyan, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. I believe, no, na may halong ano to eh, hindi lang to tumutukoy sa kautusan ng Diyos eh. Kasi yung pagpapatuloy na may kaligtasan, hindi naman yung kautusan ng Diyos. Unang-una, yung pagpapatuloy sa pagpasok sa tipan kay Abraham, yun yung nakasulat, nakasulatan. Pero hindi yun yung para maligtas ng isang hentil, mga kapatid, no? Ngayon, so kung ganun paraan sila gustong maligtas, at inihiwalay nila yung kanilang sarili kay Kristo, kasi nga, yung kagandaan loob ng Diyos ay libre. Romans 6:23, mga kapatid, free gift. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu. So by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay naligtas. So ano bang sinasabi diyan ni Pablo, mga kapatid, no? Sabi diyan ni Pablo na hindi niya sinasabi na wag na natin sundin ang kautusan. Ang sinasabi niya ay yung kautusan na wag nating ilagay yung kaligtasan natin doon sa kautusan lang. Kasi ang kalalabasan man, mga Pharisees, mga kapatid, mga Pharisees, mga legalist. Ang sabi nga dyan sa Romans 3:31, pinapawalang saysay ba namin ng kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hindi. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. So hindi sinasabi ni Pablo na wala nang kautusan. Hindi na natin kailangan sundin. Ang sabi niya, hindi natin pinapawalang saysay ang kautusan. Kung hindi, pinapagtibay pa. So sa paanong paraan niya, tingin niyo, sa paanong paraan niya pagtitibayan yung kautusan? E di sa pagsunod at sa pag-share ng kautusan. Pinagtitibay natin eh. No? I-share mo, ginagawa mo. Sa ganang paraan, pinagtitibay ang kautusan ng Diyos. Pero pagkakautusan patungkol sa mga pareseyo about sa pagtutuli para maligtas, about sa mga tradisyon, no? Ay pinadaya na tayo doon ng ating Panginoon. Actually sila. Sa panahon naman natin, wala na tayong ano, wala nang mga hindi naman tayo bahagi ng Judaism. Wala naman dito naka-experience ng Judaismo. Pero meron tayong bahagi na pinalaya tayo. Yun yung tradisyon ng mga, alam niyo na yan, ng mga relihiyon. Doon tayo pinalaya. Hindi na tayo papaalipin pa doon. At kung nais nating maligtas dahil gusto mong iligtas ka kung sino man, Nazarenong itim, no? O sino man nandoon, no? Mahihiwalay tayo doon sa grasya, kagandahan loob. Kaya nga sabi sa Galatians 6:15, sabi dito ni Pablo, no? Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Yung kasi yung purpose
Kaya hinihikayat yung mga Gentile para gawin silang bagong nilalang. So, yung pagiging bagong nilalang, regardless kung tuli ka sa laman o hindi. Kasi pwede namang in the process ka magpatuli eh. Di ba? Pwede namang in the process of faith ka. After 2 years, after a year, kung gusto mong maging ganap ka, magpatuli ka. Pero para yung mga bago na mananampalataya, hindi sila required magpatuli. Ang requirement sa kanila is maging bagong nilalang sa pamamagitan ng bautismo at pangangaral ng mabuting balita. So yun mga kapatid, no? Medyo humaba lang doon kasi gusto kong maintindihan po ninyo na mayroong kautusan ng mga Fariseo at mayroong kautusan ng Diyos. At minsan, napapagsama yon at magulo kasi yung ibang bahagi ng kasulatan, mahirap sundin daw. Pero kung sinasabi ng ibang mga kasulatan, hindi naman daw mahirap sundin. So, saan doon yung tama? Mahirap sundin o hindi mahirap sundin? Di ba? Mabuti o alipin? Kasi sinasabi ni Pablo, huwag kayong paalipin ulit kung nagpatuloy kayo. No? So, andun yung kautosan ng Diyos, andun yung, di ba? Parehas ba yung kautosan ng Diyos? Yun lang, ina-explain ko, hindi yun parehas. Dahil mayroong kautosan na oral law, mayroong Torah na written law. So, yun mga kapatid, no? Balik tayo dito. Medyo nawala na ako, no? So, dinakip nga sila, kinulong sila, dahil sila ay sumasampalataya kay Yahushua, no? Ah, at sila ay nagtuturo about kay Yahushua. Ngayon, pero dun sa kanilang, naging fruitful yung kanilang pagiging, pagpapahayag. Kasi madaming mga bilang ng mga lalaki. Lalaki lang to ah. Bilang ng mga lalaki, 5,000. Wala pa dyan yung babae. Di lang naman lalaki yung nasa templo, mga kapatid na pumupunta. Yung mga babae din. Pero dito, 5,000 lang yung mga bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, sabi dyan, nagtipon sa Jerusalem mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Sorry. At pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? So dito mga kapatid, no, merong mga pagtitipon. At ang tawag dyan ay council. Kasi nandun yung mga punong pari. Kasama yung mga bantay. Isipin nyo, ganun na. Sa isang hurado, pagka mayroon silang nililitis na tao, no? Nandun yung mga nandun yung mga nakaitim na mga pari at may mga tagapagturo din ng kautusan, may mga alagad. So parang meron ditong merong parang paglilitis na ginagawa. Saan ba ginagawa ang paglilitis? Sa korte, di ba? Ang tawag doon sa kanila ay Sanhedrin. Kung narinig nyo na ang word na Sanhedrin, ayan. Ang ibig sabihin ng Sanhedrin, Supreme Council of Tribunal of Jews, ayan, headed by the high priest, having religious, civil, and criminal jurisdiction. So dito, hinuhusgahan nila, nililitis nila, at doon nila hinahatulan kung ikaw ba, ah, tawag doon, ikukulong ka ba, no? Pagbabatuhin ka ba? Sila yung nagde-decide. Kaya nandun yung ah, mga council, no? Tawag doon sa atin, kapulungan o korte. Tuloy natin mga kapatid. So dito, meron dito tinutukoy na meron pinakapunong pari pa ng panahon na to. Si Anas, no? Ayan, siya daw yung pinakapunong pari sa lupa.
Eh, nasa langit na si Yahusha niyan eh. Naghandog na siya dun eh. Sa panahon na yan, pumasok na siya sa templo, sa langit. So, si Yahusha na yung kanilang punong pari. Hindi na tong mga, hindi na tong si Anas. Bagamat si Anas yung kinikilalang punong pari dahil may templo pa sa panahon na yan. Pero dahil nga, ah, tawag din, napalitan na ang pagkapunong pari, yung pinunit ng punong pari yung kanyang damit. Yung panahon na ah, nag-usap sila ni Yahusha. Doon nawala yung anointing ng punong pari sa kanila. Yung authority at nung umakyat si Yahusha sa langit, siya na yung naging punong pari natin. Yung pinag-aaralan natin sa libro ng Hebrews, mga kapatid, yun yun. Yan, ang sabi dito, sa Psalm 118 verse 22, wait lang, para dito. Ayan. Sabi dito, mga kapatid, no, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa harapan ninyo at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesus Kristo, Yahushua HaMashiach, na taga Nazaret, na inyong ipinangako sa na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. So yung sagot dito sa anong kapangyarihan o pangalan? Kasi nga yung pangalan, nandoon yung otoridad, nandoon yung kapangyarihan, mga kapatid. At sinabi na nila kay Yahusha na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. So iba nagsasabi yung mga Romano daw yung nagpako, which is sila naman talaga yung nagpako sa ating Panginoon. Pero hindi nila gagawin yun kung hindi inudyo ka ng mga Hudyo, ng mga ng mga Pariseo. So yung para yung yung mga Romano, sila lang yung nag-execute, sila lang yung gumawa, nag nag-execute ng pagpatay. Pero yung nag-decide ng pagpatay, yung mga Hudyo, mga kapatid. Kaya nga na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Na hindi nila pinaniniwalaan yun, mga kapatid. Hindi nila pinanampalatayanan. Sabi dito, ang Yahusha na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. So ito ay isang quote na galing dito sa Psalm 118 verse 22. Sabi dito, ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Si Yahusha ang batong tinutukoy na yon. Kaya siya naging bato, mga kapatid. Ang bato ay sumisimbolo sa pundasyon, panulukan, mga kapatid. Siya ang panulukan, siya ang ulo ng iglesia, at siya ang batong itinakwil nila. Rejected cornerstone ang tawag dyan, mga kapatid. Sa 13, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan sa hidring ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Yahusha ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling at na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Nagpulong sila muli. Yung sa hidring, ibig sabihin yung kapulungan, nagpulong sila muli. Ano gagawin natin sa mga taong ito?
Tanong nila, hayag na ng buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila, sa pamamagitan nila, sabi niya, at hindi natin ito maikakaila. Tandaan niyo mga kapatid, no? Tunay nga na ang mga Fariseo ay ah, mga ipokrito. Hindi nila pwedeng ikaila talaga yon kasi according din sa salita ng Diyos at according din kay Yahusha, no, sabi niya dito, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsaba ka pa ng isa pa o dalawang tao upang ang lahat ng pag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Sa pamamagitan kasi ng dalawa o tatlong saksi, napapatunayan ng isang bagay. Eh ang nangyari, nung panahon na pinagaling nila yung lumpo, ang daming nakakita. Hindi lang dalawa, tatlo yung nakakita nun. Actually, yung nagpahayag nga siya, di ba, 5,000 yung ano, nanampalataya. So, anong masasabi nila? Hindi nila pwedeng ipagkaila na pinagaling talaga tong taong to nila Pedro at Juan, mga kapatid. Kaya nga sa Mateo 23, verse 25 to 28, mga kapatid, nirebuke ang mga Pharisees dahil sa ganyan nilang mga pag-uugali. Kasi pag ego pinag-uusapan, gusto nilang protektahan. Sabi niya dito, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautosan at mga Fariseo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyan ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili, bulag na Fariseo. Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautosan at mga Fariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magagandang labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Isipin nyo mga kapatid, iniisip nila yung kanilang, yung sasabihin sa kanila kapag ah, tawag doon, pinasunalingan, pinungalingan nila, yun lumpo. Ang daming against dun sa kanila, 5,000 yung magiging against dun sa kanila. According sa Matthew 13, 23:13, ayun na nga, no? Hindi na nga sila makakapasok at pumapasok, hinahadlangan pa nila yung mga gustong pumasok doon. Ayan, sabi din dito, no, tuloy natin. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hayag sa buong Jerusalem ang pambihirang himala na naganap. Sabi dito, upang wag nang kumalat ang balita tungkol dito, sabi na diyan, pagsabihan na lamang natin sila na wag na magsalita kanino man sa pangalan ni Yahusha. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihan, wag nang magsalita o magturo muli sa pangalan ni Yahusha. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita o narinig. Sa ganyang paraan, mga kapatid, ay natupad yung ah, nag-manifest o na-fulfill yung sinabi ni Yahushua dito sa kanila. Sabi niya dyan sa Marcos 13:9 to 10, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darating at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Saktong-sakto, di ba? Hahagupitin sa mga sinagoga o mga pagpupulong, pagkakatipon, at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa inyong pagsunod sa akin, upang magpatotoo sa kanila. Ngunit kailangan munang maipangaral sa lahat ng mga bansa ang magandang balita. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo
sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Nakita natin, no? Ganun, ganun, ganun na ganun yung nangyari. Kasi dito, sabi dito, ngunit sumagot, hindi, dito. Ayan. May nabasa ko kanina. Saan nga ba yun? Ayan, sabi dito ng mga kapatid. Sila'y pinatawag at nilitis. Pero, mga kapatid, sa tulong ng Espiritu ng Diyos, sinabi niya to, mga kapatid, oh, sa tingin ninyo, ano ang tama? Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos? Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Dahil sila yung nagpapatotoo tungkol sa anak ng Diyos, kay Yahushua. Kaya nag-fulfill yung sinabi dito ni Yahushua. At utos din naman sa kanila yon, mga kapatid. Sa Mark 16 verse 15, sabi dito, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaya hindi nila pwedeng sundin yung sinasabi ng mga ng mga Farisayo na wag nang basta palalayain namin kayo, basta wag niyo nang ituturo yung tungkol kay Yahushua, kay Kristo, no, sa Mesaya ninyo. Hindi nila pwedeng gawin yun kasi nga yung utos sa kanila, ipangaral nga ang magandang balita. Nakuha ninyo mga kapatid. So sino ba susundin nila? Yung sa Hidrin o ang Diyos? Kaya yun mga kapatid. Saan na ba tayo? So purihin ng Diyos, sabi dito, wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Isipin na lamang ninyo, no? 46 years old. Yung iba nga, ina-arthritis na dyan eh. 46, mga kapatid. Pero ito, magsisimula pa lang lumakad. Kasi nga, kakapagaling pa lang sa kanya eh. Di ba? Kaya yun, mga kapatid. Siguro dito, ah, kung sa Huwebes, tuloy na lang natin, no? Kung loloobin ng Diyos. Kung hindi, tignan natin kung paano natin itutuloy ito para matapos natin to. Ngayong week, kung hindi Huwebes sa Sabat. Kasi nasa labas po yata ako ng Huwebes. Dahil ako ay may bibilihin mga kapatid ng mga. Kaya dito makikita natin mga kapatid, no? Yung pagkakaiba, natutunan natin. Doon ako humaba eh, kasi gusto ko maunawaan ninyo. Yung pagkakaiba ng kautusan ng Diyos at kautusan na tinutukoy ng mga tradisyon ng Sanhedrin na merong ibang kautusan na ginagawa sa panahon na yan na interpretasyon ng tao o tinatawag na interpretasyon ng pananampalatayang Hudyo. Same lang din yan eh. Lahat naman ng relihiyon. Actually, kahit yung relihiyon na pinanggalingan natin, ang daming tradisyon nun, mga kapatid, na nung nagsimula tayong makaalam ng katotohanan, hindi na natin ginagawa. Sipan na naman ninyo na parang ganun yung sitwasyon sa panahon na yan. Mayroong tradisyon na yun talaga yung ginagawa na nakadadami yung tradisyon na yun. At mayroong isang nagpapakilala ng totoong kautusan kung paano sundin na hindi siya mabigat kundi magaan. Si Yahushua yan, mga kapatid. Tinuro niya ang tamang paraan at spiritual na paraan kung paano gagawin at susundin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kautusan. Kaya yun lamang po mga kapatid sa ngayon at siguro ako na rin po yung mag-end. Tuloy na lang tuloy na naman po natin to yung hanggang mula 23 hanggang 37 mga kapatid sa susunod. Kaya yun lamang po. Tayo po ay manalangin.
Hallelujah ang aming amang Diyos. Aming amang Yehovah, kami nagpapasalamat sa mga tinuro mo ngayon sa amin. Salamat, Ama, ah, sa mga bagong kaalaman na binigay mo. Na tunay nga na nagpapatotoo sa iyong mga salita na hindi ito mahirap, na hindi ito ah, na hindi ito nagbibigay sa amin ng pagkaalipin na sa pamamagitan nito ay malaya na kami, pinalaya mo na kami. Ito ang totoong kalayaan na gusto mo naming makamtan, ang mapaglingkuran ka namin at masunod ka namin. Salamat, Ama, sa iyong bugtong na anak na iyong ibinigay sa amin na siyang naging daan upang matutunan namin ang iyong mga kalooban. At patuloy mo kaming turuan sa mga bagay na ito at i- ituro mo din sa amin ng um, mga katotohanan about sa mga traditions mula noon hanggang ngayon na puno ang tao ng tradisyon na hindi sa pamamagitan ng tradisyon kami maliligtas o katuruan ng tao kundi sa katuruan mo at pamamagitan ng aming pananampalataya kay Kristo Yahushua. Salamat, Ama, at patuloy mo kaming samahan sa aming mga pag-aaral at paglalakbay ng spiritual at ingatan mo ang iyong mga anak, iyong ah, palakasin ng kanilang mga kalooban, ganyan na rin ang kanilang mga puso. Tuloy mo kaming turuan at ilayo mo nga po kami sa namang plano o anumang gawa ng aming mga adversaries. Idulot mo nga po ang iyong kapayapaan sa iyong mga anak, pag-ibig, pagkakaisa, kabanalan, at ang kaligtasan sa amin, Ama. Palagi naming ininibigay sa iyo ang lahat ng mga pasanin namin. Bigyan mo po kami ng kapahingahan, Diyos. At ngayon na rin, ako'y nagpapasalamat, Ama, sa mga anak mo na nagbigay ng oras, naglaan ng oras ngayon, sa mga nakikinig, at sa mga wala din po ngayon. I pray for them na idulot mo nga po na mapakinggan din nila itong mga katuruan na ito. At kami ay sa susunod pang mga araw ay ah, makabahagi muli sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak at pinupuri ka namin, sinasamba, Ama. Ito ang aming salamat na langin sa pangalan ng iyong anak namin, Panginoong Yehosha, na hallelujah. Sige po mga kapatid, yun lamang po at papuri sa ating Diyos na buhay.